Startup Podcast PH is co-produced by Sprout Solutions. Check out our partners in the description. Startup Podcast PH is at the TBI office of Tara Agri Aqua and Navigato here in Caraga State University, and we're interviewing Caraga-based startups. In this episode, we have ACMEC, advancing the commercialization and mechanization in the Caraga region, and its co-founders, Aljon Bocobo and Juven Luzurata. Hello, kamusta? Hi po. Hello, sir. So Magandang araw. ang interesting ng meaning ni ACMEC, commercialization and mechanization in the Caraga region. So we'll know more about that in a while, or actually tatanungin ko na. So ano nga ba ang ACMEC? Okay. Ang ACMEC, nagsimula siya sa mga technologies na underutilized dito sa Caraga State University. So ito yung naging benchmark namin kung paano ba ito mapunta or ma-commercialize na mapakinabangan ng ating mga communities. So since Caraga State University is one of the regional university here in Caraga, so doon nagsimula yung ACMEC. So kailangan namin i-utilize yung mga technology na mapakinabangan ng ating mga farmers dito sa Caraga. So yun yung pinaka main na aming idea para ma-utilize yung mga technology. Do you have anything to add? Okay. Para sa amin, yung ACMEC is parang na-coined yung term dahil gusto ng Caraga State University na mapakinabangan talaga yung mga gawang technology dito sa Caraga, CSU. At maibigay or mabenta or ma-commercialize to consumers like cooperatives, farmers, at kung sino gustong makinabang sa technology. So punta muna natin yung parang problem that they're solving, yung underutilization ng mga technology na dinedevelop dito sa CSU, dito sa university. So ano ba talaga ito? Can we dig deeper this? Can we know more about that? And ano ba example ng mga hindi nagagamit na ito ng mga technology or mga knowledge or kagamitan dito sa university? Okay, ano po, sir? Alam naman natin na unang-una yung mga Pinoy, yung mga tao ay nangailangan ng pagkain. So sa amin, sa isang center namin sa under the CREATE or the Center for Resource Assessment, Analytics and Emerging Technologies, meron kaming isang commodity na pinokus noon, which is yung sa sagu industry. Wherein doon yon nagsimula yung isang technology naming dinevelop para sa sagu processing, na kung saan ang karaniwang proseso ngayon ay, kawawa yung mga farmers natin kasi yung pagproseso nila, manual lang. Tsaka yun yung aming tinutukan kung paano natin masolusyonan kasi potential siya na maging dagdag na source ng mga pagkain natin dito sa Caraga at sa buong Pilipinas, lalo na tumataas yung ating populasyon. So kaya nagawa namin yung sagu technology or sagu processing machine para naman makatulong sa ating mga magsasaka, mga nagproseso para madagdagan yung ating kabuoang pagkain na kinakailangan. Kasi, di ba sir, kumakain naman tayo. Tsaka conscious tayo sa ating mga kinakain. So gusto natin yung sa ngayon nga low carbs na. Yung ating parang pinopromote. Pero sa pamagitan ng teknolohiyang ito, hindi lang sa nakatulong ito, kundi nakabuo tayo ng pagkain na healthy, no? So yun yung pinaka ng ating technology goal. So basically, sir, bale as ACMEC, you're solving a problem ng society, kumbaga, problem sa Caraga, and then ipapasok nyo ang technology, mechanization, commercialization to solve that. So is it parang medyo broad ba si ACMEC, parang medyo general na problem solver here in Caraga? How does it work ba? Actually po, yung technology na na-create is based on research po. At yung commonly in a university setting in the academe,
usually yung research is napupunta lang to publications, journal. So we in the ACMEC Pro na team is we bridge that hindi lang dapat siya sa publication, kundi yung technology is mabigay or mapunta sa mga consumers, mapakinabangan ng consumers. Hindi lang yung mga readers, yung mga academic journals. Hindi lang siya napupunta doon. That's why we also try to solve yung parang hindi lang siya publication, kundi ma-put into action talaga siya sa mga community, sa mga possible consumers. So basically no, si ACMEC, it's a startup, it's a firm na naghahanap ng research na isang tabi na dyan. Pero may potential to be commercialized. Yes. And kumbaga mas scale into production, like yung sinabi nga kanina, no? But ngayon ang question, as ACMEC, kumbaga yung how you solve these problems, paano kayo naghahanap ng research na possible? Kasi of course, ang dami dyang research. So, paano kayo namimili kung ano yung research na pwedeng i-commercialize? How do you select and how do you do that process? Okay. Bali, sa mga commodity natin dito sa Caraga, hindi naman natin na yung sago is underutilized na commodity dito sa atin. So, kumbaga, base sa mga existing na mga projects, nagkanda kami ng needs assessment kung ano yung pwedeng gamitin natin or pwede nating ma-improve na technology para makatulong talaga. No? Yun yung aming goal talaga sa ACMEC na tulungan yung mga nagninegosyo, mga magsasaka na maka-acquire ng ganitong technology para makabuo din sila ng ibang produkto mula sa sago na starch. So kaya yun yung aming tinitingnan din. So basically pala so ayun nga, may research, may knowledge kumbaga na in the form of literature, mga publications, mga libro. And then kayo as in here in Caraga, nakikita niyo yung problema ng mga farmers, ng mga tao here in the community. So depende sa problem ng mga tao, hahanap kayo ng research na possible na matulungan yung ma-solve yung problems nila. Ganun ba siya? Ganun ba yung thought doon? Parang ganun na po. No? Parang ganun na rin po. Na parang yung team is mag-bridge ng mga technology para ma-commercialize ito. And to have an example, yung sa Sago Tech, how did it happen? Na saan siya nag-start na parang anong nakikita niyo na problem ng mga farmers maybe or ng and then paano nila naisip na yung research na yun is pwedeng ibigay sa kanila or pwedeng i-apply for them? Paano nangyari yung conceptualization and then later on, paano nangyari yung actually, kumbaga, yung mechanization and yung commercialization part? Ganito kasi yan, sir, no? Nung mga few years, mayroong projects natin dito, no, na coming from DOST, kung saan yung focus nila is on the production of the sago palm, no? Yung mga existing na sago palm ay pinapadami nila. At kumonekta naman, kasi dito sa Butuan City, yung main product talaga is yung palagsing. At nalaman namin, yun ba yung kakanin, yung kinain natin kanina? Delicacy dito sa Butuan City. Sarap yun, masarap. Na kung yung mga turista ay pumunta dito, yun yung siniserve doon sa mga restaurants as snack, no? So, delicacy. At saka timely din kasi merong mga sago producers pala dito sa Butuan City na hindi namin alam na meron pala sila. Saka yun yung pinaka dulo noon na pwede naman potential naman pala na gawa natin, no, ng mga technology kasi ang mga inventors nito is mga estudyante din dito, no, sa CSU. So through those project coming from Picard, nakita namin, no, by examining, evaluating, meron palang mapoproduce na ganitong mga source dito sa Caraga kasi meron namang ma-existing na mga project na account kung ilan yung sago palms sa buong Pilipinas. So kung iyon ang titingnan natin, nakatulong siya sa pagkain natin, 'di ba? Kasi meron tayong food insufficiency na nangyayari. Kaya nga tayo bumibili ng rice, no, doon sa ibang bansa. So isang solusyon namin ay ma-augment, no, yung kakulangan through this kasi meron namang mga health conscious na kung saan through the Sago Stars they can
produce or innovate something na mga product na coming from it. So, hindi lang sa na delicacy sa Butuan City, kundi pwede rin siya sa ibang mga produkto. Kaya yun, nabuo yung technology na ganyan, yung Sago Processing Machine, So, para ma-augment yung kakulangan ng ating pagkain. so basically, kayo mismo yung gumawa ng machine. As in, kayo yung Nag-conduct po ng research. Okay. kung paano gawin yung machine, Apo. and kayo din nag-fabricate ng machine. Kayo din yung parang... Yes po. So now it makes sense. It makes perfect sense. Kasi for example, yung mga ibang startups na na-interview ko kanina, they focus on the product, on research turning into a product. Pero how do they produce that food, that product, So pwede rin kayo yung lapitan nila in terms of the technology aspect, kung kailangan nila ng machine to sustainably manufacture this product, pwede mag-partner with you. Yes, sir. Oh, meron ba kayong example ng ibang example aside from the Sago technology na iba yung pwedeng gawin na machine or pwedeng yung gawing technology? Ngayon po, sir, is mayroon pong other technology aside from the Sagotech processing machines. Yung sa cacao, yung hybrid namin na roaster, at then yung yung pulverizer. Cacao pod crusher. Bali, Sago, at ang naka-next in line is cacao na commodity po. Is payroll processing taking too much of your time? Introducing Sprout Payroll Starter. For as low as 5,000 pesos per month, you get a team of experts to help you with your payroll and HR needs. We'll help compute and process payroll, handle all your government compliance requirements, and automate timekeeping. Leave the payroll to us so you can focus on growing your business. Enjoy peace of mind with Sprout Payroll Starter. Oh, can we know your background? So, what are your backgrounds? So, yeah, let's talk about about kumbaga story behind the startup So, what are your backgrounds? What are your professions? What are your professional expertise? Okay. So, by the way po, yung team namin ay nag-compose ng mga agricultural and biosystems engineers. Meron din kaming mechanical engineer. So, kaming dalawa ni Sir Juven is mga agricultural and biosystems engineer. At meron din kaming kasama si Engineer Neil C. Sartado, si Engineer Miros Osatillo, si Engineer Art Dalman, at si Engineer Cindy Mibilibistre, isang kasama naming mechanical engineer. So, in terms of the development sa machine, partnership, So, meron naman kaming mechanical engineer na tumitingin, sa technical, at kami namang mga ABE or agricultural and biosystems engineer ay kasama, sa pag-design, sa pagplano, in the adjustment and the upgrade of the machine based doon sa need ng community, na ma-align sa aming commodity na ginagamit. Sir, dagdag ka, sir? Okay na. Actually, ang galing. Kasi dito ko nakikita yung parang role siya. Ito yung different roles ng mga engineers, pati scientists sa for example, startup ecosystem or actually sa society. Yung mga ibang na-interview kong startups kanina, parang some of them focus on like, they have a product, they're developing a product. So, it's like food technology or maybe agriculture. Pero ngayon, dito yung papasok yung kahalagahan ng engineering din, ng mechanical, and even I'm not sure kung may industrial engineering kayo. I'm an industrial engineer. So, pero parang yung ma-research yung product and ma-formulate siya. Pero paano yung parang mass production niya? Paano yung manufacturing niya? So, I think doon kayo papasok. Correct? Is that correct? And it's true then actually na nakakalimutan usually ng mga tao yung kahalagahan ng machineries. Kasi medyo maging deep tayo ng onti, share tayo ng onti. Yes, right. Parang ito yung naging dahilan ko bakit nag-advance yung ibang countries like Japan, South Korea, Taiwan. They say yung model dati ng industrialization, you start with agriculture, so ma-support yung mga farmers, and then pag marami ng food production, makapakain yung mga tao, pupunta na sa like light industries like textile, mga damit, and then mga bahay, so production. And then
later on yung machineries. Kaya nga, for example, sila South Korea, sila Japan, kaya sila nag-excel as an industry kasi sa kanila lang gagaling yung mga machines na ginagamit ng mga farmers, Yes, sir. na ginagamit ng mga manufacturers. So, kung ang isang bansa, kung ang Pilipinas ay magiging farming, is a agricultural country or maybe a manufacturing country, kailangan natin ng machines. Saan Yes, magagaling yes. machines, no? Kaya sila yumamang mga bansa. Ngayon, kung meron tayong mga tulad nyo na actually pwedeng gumawa ng mga locally na gagawin yung mga machines, that's actually a very good thing. What do you think about that? Yes, sir. Ang mga rules talaga no ng engineers ay napakalaki no para sa kahalagahan no na pag-usbong ng ating ekonomiya. So sa amin naman ang tinitingnan namin ay ang makatulong talaga doon sa mga farmers, hindi yung tinitingnan namin yung mga sarili namin, kundi based doon sa aming kinandak na research, yung mga sago producers, yung mga cacao producers, talaga yung aming pinaka-motivation na kailangan natin gumawa ng ganito. Kasi tingnan mo naman sa report, isa yung Caraga na parang mababa no ang income ng ating mga farmers. Pero kung titingnan naman natin, mayroong mga potentials no yung ating mga farmers dito. Ang kulang lang is kailangan natin i-capacitate no yung kanilang mga skills, yung kanilang mga no through our help through this technology na meron palang ganito para makatulong ito no. At saka tinitingnan namin is ang paggawa namin ng tulong is mas maganda pala kung doon sa association ang target natin kasi marami, hindi yung sa individual na farmers. Kagaya na lang nung aming ginawa na isang extension project sa sago din kasi tinitingnan namin kung ano ba yung mga adjustment na pwede nating gawin. So tinitingnan namin na mas maganda pala kasi mas maraming farmers, mas marami yung natutulungan natin. Sa isang technology, kahit village level lang siya, small scale lang siya, pero kung titingnan natin, isang association yung ating matutulungan. Kaya yung aming tinitingnan ngayon is mas marami pang mga association, mga sago producers ang aming matutulungan sa pamamagitan ng aming inimbento na makinarya. Sa pamamagitan nito, I think as engineers, siguro makatulong tayo dito no na mapalago yung kanilang kita, madagdagan yung kanilang kita para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya. Yan. Oh, that's a very good answer. Are you ano pala, sir? Are you faculty? Are you Yes po, we are faculty here po in Caraga State University. Yes po. Oh, and what's the department again? Department of Agriculture and Biosystems Engineering po. And natutunan ko rin kanina no na ang mga faculty nga dito ay may teaching, research load, extension, and production. Yes, sir. Yes po. So you're also doing this as part of like the research and the Research and yung four folds ng function. Meron talaga na kailangan makadeliver kami ng ganito. Ganito, yes. so parang part siya ng load yun no, na kumbaga kaya nyo rin ginagawa ito kasi part siya nung sa load. Parang in exigency of service po. Yeah. But I mean, that's a good initiative din no, ng Caraga State University. Yes, sir. Kasi wala kaming ganyan I'm from UP. Wala kami nung production eh. And ang kinaganda nga dito, parang na kumbaga na-foster yung entrepreneurial landscape Yes, ng sir. school as a whole, from the students to the faculty, to the teachers, to the researchers din. What is the process of making that machine? Kasi Yes, sir. wala din ako alam sa paggawa ng mga makinarya eh. No? So, nung nakita niyo yung problem nung sa sago, production, paano niyo inisip gawin yung machine? Paano niyo kumbaga, can you paint a picture kung paano yung proseso nung pag-develop nung makinarya, nung machine niya? Ako sige, sasagutin ko, sir, no? Mukhang magandang tanong din to, sir. Kasi alam mo, kung tinitingnan natin kung ano yung proseso sa paggawa or pag-extract ng starch, kasi meron naman talagang maraming starch dito. Meron tayong cassava, meron tayong from other na mga sources. Pero unique ito kasi sagu, no? Coming from sagu, which is marami naman siyang benefits, marami naman siyang pwedeng produkto na magawa, no? Kung titingnan natin dito sa Caraga, or kahit sa ibang lugar dito sa Pilipinas, yung proseso natin talaga is manual lang, no? So yung isang buong lag para makaproduce ka ng ilang kilo ng sagu starch, it takes 2 days to 4 days pa na makapag-extract ng starch, given na marami din
mga 10, around 10 to 15 person para makapag-process kasi biruin mo naman, yung isang lag, ikakat mo doon sa site, tsaka doon mo iproseso. Kaya kung titingnan natin yung aming na imbento na extracting machine ng sago, ay pinapadali natin yung proseso doon sa 3 araw, ginawa natin na ang isang buong lag ay kaya natin ng 2 to 4 hours maproseso. No, so the capacity of our machine can extend up to 300 kilograms per hour sa pag-grasp noong pit, no? Saka bago natin iproseso yung pag-extract na ng starch kasi madali lang 'yon, no, yung pag-separate na ng starch kasi kailangan lang siyang tubig. Pero ang proseso na kung saan manual yung paggawa doon sa site mismo sa sagu plantation or any other place na maraming sagu, so it takes how many times, no? So siguro marami naman yung nag-feature, no, kung paano yan gumagawa. Pinature nga sa KMGS So makita doon kung ano yung proseso. Kaya sa pamamagitan ng aming solution, so mas mapadali ang pagproseso tsaka mas mapadali ang paggawa ng maraming mga produkto sa pamamagitan nito. Actually, yes, parang siya, parang basically ang machine, it's a tool to make human operations more efficient. Yes, sir, So, mas efficient. kung titignan nyo in terms of productivity, basically, ang goal ng machine is to produce more kumpara dun sa kayang gawin ng tao with possibly with less effort, with much less effort. Kasi for example, ang tao manually gagalaw, pag machine maybe may pinipindot lang pero mas madami at less effort for the person. Yes, sir, totoo yan kasi nga yung machine na dinidevelop namin kung sa processing ay umabot ng 10 to 15 man per certain day, no, man per days na ginagawa. Yung sa amin is kahit 2 tao lang or isa pwede na as long as na-prepare na yung lag doon sa machine. So actually this is powered with the electric motor, no. So plano namin is pwede siyang lalagyan ng engine, no, na pwede sa engine, pwede siyang sa electric motor para sa mga upgrade areas. Oh, I'm actually amazed kasi this is Filipino innovation din. Yes, sir. So, and Filipino innovation na hindi lang on the books. Filipino innovation na talagang magagamit ng farmers, ng mga tao na dito sa Incaraga. Now, we're in the office of Tara Agri-Aqua. So, paano naman kayo napunta dito sa incubation program ni Tara? Yung incubation kasi po is parang gusto namin na matulungan kami ni Tara na ma-market yung aming product. Yung machine. Yung machine namin. So we consulted the personnel in Tara para yung purpose is matulungan kami in commercialization of the machine. So kayo yung lumapit sa Tara Yes talaga. po. Oh. Pero in terms of commercialization, mayroon ba ideas on how to sell this to farmers, or do you sell it to farmers or to maybe farm cooperatives man kung ano? So, Actually, sir, we have initial knowledge, but trust the expert for easier transaction. Parang ganun na eh. Kasi yung initial, mayroon na kaming knowledge, pero kasi yung forte namin is on the technical side. And technical side and marketing side is different sides or different aspects po. Kaya kinonsult namin yung mga experts sa marketing. Kaya ng mga tao dito po sa Tara. Yeah, well, usually ganun naman, no? Like, usually yung mga innovation ay nanggagaling sa people with the technical side. Pero Yes, of sir. course, dyan mapasok yung mga incubator to Yes, put sir. the business side. Do you have anything to add, sir? Yes, sir. Malaki yung tulong ng Tara in terms of the marketing aspect, kung paano ito laruin, no, in the market world. Kasi wala kaming alam doon sa marketing. So meron kaming na-produce. Paano bang next step nito? Kaya thankful, no, to the Navigato through the Tara project, kung saan nagbigay din sila ng idea sa amin. Kaya naka-access din kami ng grant, no, from DOST TAPI. So sila yung nagbigay sa amin ng access para sa preparation for commercialization. So kasi hindi naman pwedeng technical lang, kailangan din yung commercial aspect or marketing aspect na para makita kung ang sustainability nito, Yeah. no, in the market, in the international market.
Yeah, and in the local. actually parang threefold din, no, yung tulong ng government support. First, of course, capital, may funding Yes, to further produce and develop and put it out in the market. Second, i-connect kayo sa mga possible markets sa farmers. Yes, I mean, kasi it's possible din na hindi naman madali to talk with them, di ba? So with the LGU support, mas mako-connect kayo with the farmers. And lastly, yung pinakamahalaga, to guide you in the market feasibility, kumbaga, yung commercialization nito na Yes, sir. to develop the product further para something that can be of fit talaga dun sa mga gagamit nito Sa users. So speaking about that, what do you think of the ecosystem dito sa Caraga? Kasi somehow minsan nagkakaroon ng notion na parang ang mga farmers ay it's a given na they're an aging population, no? Our farmers are medyo tumatanda. So parang how do you think kaya na to introduce this new technology to them? Kasi baka sila dahil medyo matanda na yung iba nating farmers, baka parang hindi na sila ganun ka willing to try out new innovations, new technology. So, how do you think to, kumbaga, lagpasan yung challenge na yun? What do you think? Okay. So by the way, sir, yung technology namin is tinitingnan namin yung ergonomics aspect. So hindi lang yung mga kalalakihan yung pwedeng gumamit nito. In fact, yung isang association na tinulungan namin is puro mga babae yun na nagproseso. Meron naman silang wow. members na mga lalaki, pero doon lang sa pag-cutting, no, ng commodity papunta doon sa processing nila. So doon sa notion na karamihan sa atin mga farmers dito is mga matatanda na, I think tayo, no, yung magiging voice, no, na i-encourage sila na sa pamamagitan nito ay makatulong ito na dagdagan yung income nila, no, sa isang buwan. Kasi hindi lang naman yung sa machine mismo, no, yung income, pero sa product mismo makabuo sila ng ibang produkto or mga value adding. So pwede nila itong mapagkitaan, no? So and then pwede sa lahat ng kasarian, babae ka man, lalaki, pwede ninyo itong gamitin. Kahit yung sa mga bata siguro limited yung age nila, hindi pa namin test, no, kung hanggang ilan age. As to babae, pwede sila, lalaki pwede. So siguro para ma-encourage yung ating mga old farmers ay tayo, no, yung magiging isang voice, no, na kailangan natin. At saka sa mga kabataan ay encourage natin sila to engage, no, in this kind of business. Yeah. At saka parang siya, no, parang ang pag-market dito sa machine na to, kasi if the farmer will profit more, why not, di ba? Yes, sir. Pero ang challenge dito is, baka isipin nila na I have to spend capital to purchase that machine, and then once I have that machine, later pa yung parang ROI or return of ROI. investment. Pero possible action na financial model dun is parang iba pa loan yung machine, and then ang mangyayari, yung pagbayad nila sa loan, so aangat yung kita nila because more productive. Pag aangat yung kita nila, yung dagdag kita, yun yung pambayad sa loan. So ang mangyayari, wala silang binayad, as long as may willing kumbaga gumawa ng sistema na yun na Yes, sir. napapaloan siya sa mga tao. Kasi if it's usable, if it's functioning as a machine na higher productivity, why not, diba? Bakit hindi siya gagamitin? Usually, ang barriers dyan yung capital eh. Pero if we had that financial system, I think it's very good, no? Yes, sir. Tsaka din, sir, yung target naman natin is hindi lang yung individual farmer. So yung target natin is cooperative. Yes. So kung maka-acquire sila ng ganitong technology, I think hindi naman mabigat, no, para sa 20 na membro ng isang cooperative or more than that. No, saka hindi naman kamahalan yung technology na ginawa namin. Kasi kaya dapat ginawa namin para ma-access din nila, no, na kaagad. So tinitingnan namin yung costing, tinitingnan namin na sana lahat ng mga cooperative na kayang mag-produce ng mga pagkain mula sa sago ay matulungan namin o namin. So meron namang ibang government programs na pwede nating titingnan na sila din ay tutulong doon para maka-access sa ating mga farmers. So, Saka pwede mangyari yung farm cooperatives, sila din yung sa financial, financial aspect. Yes, sir. Doon na mangyayari yung kung ano mang sistema ang pwede mabuo. Ayun. Speaking about the future, of ACMEC then as a startup. So, now you're focusing on this machine, Yes, Pero do you plan to, or what are your future plans? Do you plan to build other machines pa for maybe other ibang commodity, ibang industry, ibang farms, or
focus muna kayo dito sa machine na to and kumbaga i-mass market siya, ipagamit siya sa mga tao. So what do you think is the direction right now for ACMEC? Yes, sir. The ACMEC, sir, is currently focusing on the Sago technology. Pero hindi namin nilimit na yung aming team na dito lang. Pero as of now, since mayroon naman kaming grant access coming from DOST, so yun yung tinitingnan namin na talagang ma-commercialize ito at ma-mass produce para sa ating mga cooperatives. So, yun muna yung aming tinitingnan, pero we don't limit ourselves dito kasi meron namang ibang existing na technology na makatulong din no, sa ating mga farmers at sa mga cooperatives, associations na at iba pa na nangailangan. So, yun lang muna sa ngayon, pero in the future, of course, no, open kami for other naman kasi meron namang mga existing technology na pwede nating utilize. Yeah, do you want to add anything about the future plans kay ACMEC? Ano ba mga gusto yes niyong po. gawin? After successfully commercializing Sago technology, may naka-inline na po na mga other technologies like cacao, coconut, and other coffee din. Kasi yung ACMEC is hindi lang po siya sa Sago, kundi talaga doon sa commercialization and mechanization na aspect. Ayun nga. Yes. So yun nga ang name na ACMEC, no? Apo. Ano nga yung A? Agricultural commercialization. Agriculture. Advancing the commercialization, commercialization and mechanization. So basically, kung ano man yung pwedeng i-mechanize, i-commercialize, ma-increase yung productivity. Yes, sir. Nagawa dito sa university. Nagawa sa university and makakatulong sa mga farmers, makakatulong sa mga tao. So, I think you're open to that. We're not limited to a certain commodity lang po. Oh, ayun. So, ayun, I think that's it, no? I think na-cover natin lahat ng gustong gawin ni ACMEC. And actually, ang ganda. So, parang kayo nga yung specific role ng mechanization sa buong agriculture, ecosystem, and industry, kumbaga, dito sa Caraga. And who knows, maybe later, all over the Philippines, ang nadadating na mga machines ninyo. Yes, sir. So, ayun, thank you so much. If our listeners pala want to know more about ACMEC, maybe they want to connect with you, maybe there's a farm cooperative or maybe there's some technology out there na pwede mag-partner with you. So how can they connect with you? How can they know more? Maybe do you have social media or website? Yeah. To know more, no, our technology, you can contact us, no, kasi lilibot kami buong Visayas at Mindanao kasi yun yung pilot namin. Isang site sa Mindanao at isang site sa Visayas. Sa Mindanao ay focusing dito sa Caraga region and the other is on the Leyte province in Visayas. So, kontakin nyo lang, no? Mayroon naman kaming Facebook page sa Center for Resource Assessment, Analytics and Emerging Technology or CSU Create. No? So, puntahan nyo. Pwede kayong mag-contact doon. Tsaka, merong mag-response sa inyo, no? Sa inyong mga tanong or queries. So, salamat, no? Sana makipag-contact kayo, no, lalo na sa ating mga farmers para naman matulungan kayo. Salamat. So si ACMEC pala parang ano siya, under CSU Create. So parang ginawa na siyang startup. Then si CSU Create is parang research center here in Caraga State University. Yan po yung research center namin. Okay. So si Create ay yung research center dito sa Caraga State University, and under that we're yung ACMEC. Ayun. Thank you so much. Thank you. Salamat, sir. Thank you po. Salamat, sir. At sa lahat. Thank you very much to our 48 patrons. This episode is super powered by AskLex PH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. 1 CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Tuala, privacy-focused digital experience for sharing identity information across Web 2 and Web 3 ecosystems. Wonder Brand, next generation data science-driven brand strategy and design company for emerging markets. Doon, Philippines' first fully insured peer-to-peer car sharing marketplace. And Space Cebu, global co-working space, private office and meeting rooms for startups, digital nomads, and freelancers. Mamiki Super Pet App, the Philippines' first ever one-stop mobile app for pet products and services. MarketMind Local, a digital marketing company focused in helping small and medium businesses. Mata Technologies, Philippines' premier provider of virtual tours and maps for LGUs, real estate, tourism, and private businesses. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Smile, consent-driven digital employment verification service to make smarter decisions faster. DVCO Technologies, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital
wallets and cybersecurity. Drive Manila, Philippines' largest peer-to-peer car rental community. Ignite Careers, career matching platform for Filipino talents and hiring companies in the outsourcing industry. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. Benjoy's food products, Domo Premium Bacon Ends, Tapa, and Tocino. ROC.ph, our creative marketing partner. Get unlimited digital marketing services monthly. This episode is powered by Contact RFID Business Cards, Code Sham, Kazam, Jure.ph, Big Giant Games, Founders Launchpad, Packetworks, Uplift Codecamp, Pareto Consulting, Agile Data Solutions, Hassel PH, Board Prep, Zales, Sirius MD, Pahatid PH. Please support the podcast through the links in the description.